Okay, so nakagawa na tayo ng round. So this will be our round 1. Okay. So yung kanina, no? So we have New Year Bash 2026 and then we have game mode, the player. So dito sa pairing tools, so nakagawa na tayo ng pairs, no? Nakapag-pairing na tayo. Actually, you're gonna be scrolling it down here. Makita natin na meron na tayong table. Okay, the pairing tools is for those who would like to halimbawa gusto nyo mas random pa or you would like to repair the pads, no? So, pwede kayo mamili ulit dito and then do the repair pads. Kunyari, nagkamali kayo ng pagpili ng pairing. Kunyari, gusto nyo true Swiss pads or whatever. You can do it here, no? Pwede nyo siyang i-repair pads. Or, you would like to randomize it further. Pwede nyo i-repair pads. So, mag-randomize siya like so. Ayan. So, ayan na siya. Tignan natin dito. No? So, automatic naman na yung pag-pad natin na kapag it uses the rule of 4. No? Kasi nga by 4 naman ng ano natin. So, ipaprioritize na magkaroon ng 3-man pad. Okay? Instead of parang ilalagay ito 2 kasi remainder 2, dalawa na lang siya. So, instead na merong isang 2-player pad, kukuha na lang siya ng isang player sa kabila to make it a 3-man pad. So, yun yung ginagawa niya algorithm natin, okay? And then, makita din natin no, na this one is for all of you. Dun sa mga gusto pa mag-repair pa ng pad. You can actually auto-stop to reduce repeats kasi later on, kapag nag-progress yung mga rounds, makita natin dito na merong mga lalabas na mga chances kung saan yung magkapad ulit kayo or magkapad ulit yung dalawa or tatlong players. Makikita siya dito, madidetect na siya. Okay, so you can swap it or you can manually swap it. So, if ever you would like to swap player 4 with player 10 or whoever in the different pads, you can do so. Okay, yeah. So, for example, player 4 and then player 10. Ayan, si player 10 na lang. Gusto natin sila pagpalitin. Ayan, player swap. Reset for those pads. O, ayan. So, ayan na siya. Ayan, okay. So, nakaswap na siya. Okay, and for those na nag-aalala, baka abusuin siya ng mga whoever, whatever na baka i-pair nila, ipilit nila yung pair na gusto nila. So, sa baba, meron dito audit log. So, hindi nila pwedeng, or hindi nyo pwedeng burahin to. Kasi makikita nyo dito yung mga ginawa. Pag-swap ng players, pag-repair, no, pag-create, and then kung ano man yung gagawin nyo dito, nakalog yan. So, may accountability pa rin kung sino yung gumagawa ng admin or may makikita pa rin ito, malalog pa rin yung mga ginagawa natin. And this will be part of the integrity pa rin ng tournament if there will be bigger tournaments that will warrant it. No, naka-ready na siya for this. Now, if you're happy with the pod listing na, good ka na dito, so, to prevent further fiasco or whatever na magkakaroon ng irregularities, once you're happy with the padding, okay na tayo dito sa pagkakapad, you can knock the pairings na. Yan. Hindi ka na pwede makapag-pair ng, ayan, wala na ulit yung mga pag-prepare ng, or repair or swap players, wala na yon. So, doon sa ibang mga tournaments, they print it. So, meron na tayong printing ng tables, no, if you would like to post it and then audit logs. Lagi yan nakabuntot yung audit log. So, you can just print na lang kung ano lang naman na to. Okay? Or, sa baba, no, meron tayong display. So, this will be a secondary display na pwede nyong i-display sa, halimbawa, meron kayo extended na bigger screen, no? You can click on open display, lalabas to. So, ito yung pwede nyo makita. And then, if you would like to open or to show yung mga pads na nakapost dito, you can show pads. Ayan. So, lalabas yung table. So, sa bigger screen, if meron kayong halimbawa, meron kayong TV na malaki, or meron kayong other screens na ano dyan, so ito siya. You can display it like this, no? Full screen nyo na lang siya. Yan, kung anong round na, and then yung title, and then syempre yung mga table, so that your players ninyo, doon na lang nakatingin sa TV. Okay? Or you can print it if you would like to, kasi yung iba nagpo-post in print. No? So that meron lang tayong pwedeng balikan or whatever. Okay? Now, if you're done with this one, no, okay na tayo dito, naka-show na yung pod. So, yeah.
we can do the scoring na. Okay, so once na-lock na natin, or meron tayong timer, timer pa pala, hindi pa natin nasa-set. Okay, once na-lock na natin yung pad, we can set the timer. Actually, hindi naman to required, pero meron iba kasi naglalagay sila ng timer. So, dito sa baba, na round timer, you can put it like, standard yata is 70 minutes, tama ba? Yan, 70 or whatever. You can set it like this, 70, and then click on set time. Yan, once you set it time, magla-lock na yung time, and then you can start timer. Mangyayari is yung round timer, aakyat siya sa taas ng pad list. Okay, aakyat siya dito. So that, hindi siya nakasagabal sa baba. Okay, once it is right there, ibig sabihin, lalabas na siya. And then, doon sa tournament, natin, viewer natin, doon sa secondary screen, makikita natin lumalabas na rin siya. Okay, ayan. So, sabay naman yan. Nakasync yan dalawa. Okay? Now, if you would like to, do stop timer, pero, mag-i-stop naman siya once everything is been locked na. Okay, so doon na tayo sa part kung saan mag-i-score na tayo ng mga pads. Okay, once the game commences, syempre may mga matatapos, yung mga maagang let's just move it fast forward na lang. Okay, so let's say for example, this one, for the limited scoring, kasi limited yung scoring natin, or the limited point system, we have 4 as the highest, 0 as the lowest, and then, isa lang yung mananalo sa pad na 4. So, isang player lang yun. Tapos, 1 point for each win yata or participation or whatever. Okay, so pwedeng ganon. So, halimbawa, itong si Tiam, siya yung nanalo. And then, kunyari si Paul, napatay niya si player 10. So, meron siyang 2 points or 1 point. Bahala kayo. And then, si player 10, meron napatay niya si Sam. So, si Sam, may participation points lang siya. Or pwedeng wala rin. Bahala kayo kung anong gusto niyo gawin. For now, lagay lang natin siya in the participation point. And then you can save the scores. Once na save scores yan, ibig sabihin, hindi mo kumbaga, pag nag-save kayo dito, hindi siya mawawala. Okay, so for example, ganito yung naging scoring natin. Ayan. So, hindi siya nawawala. Okay, pero, kapag halimbawa, by the way, kapag nagawa nyo na pala ng ganyan, na-save na siya, ibig sabihin tapos na yung game, diba? So, lalabas dito, game done. Doon sa part ng table na yon. Okay? Lagay natin siya side by side. Natin siya. Yan. Okay, once you are good na with the table 1, kunyari walang reklamo, and everything is set, lahat ng players agree naman na sila doon sa score, and make sure, this one is, you can lock it permanently. Ibig sabihin, hindi mo na siya babaguhin. Once you lock it, dapat wala nang gagalaw niyan. Okay, this is a good feature so that everything can be consistent. Okay, pero pag wala pa, pag di pa naman sure, you can just leave it as it is. You can still pa rin naman, kunyari ganito, pwede ka pa rin maglagay ng ganyan. So, save scores ka lang. And then, basta pag nag-confirm na sila, kunyari si table 1 nag-confirm na siya, you can actually lock it. Okay. Yan. So, lalabas na dito, kung sino yung nanalo, naka-highlight siya 4. And then, lalabas din siya doon sa side nung sa player side na meron din siyang 4 nakuha. So, ganun din dito. If you're gonna be locking it, yan. So, meron na siyang ganyan. Okay. Yan. So, hindi mo naman pwedeng i-lock kasi kapag hindi siya pwedeng malalock pag wala siyang laman. Okay, so palitan natin siya 1, 1, 4, 1. Ayan, so I can lock it like that. Okay? Ayan, so ganun natin siya muna ng score. Ayan. So pag may bug, you can actually report it to me or you can post it doon sa GitHub kung ano yung mga nakita ninyong bugs, and then we will be remediating it immediately. Yan. And 114. Kaya kunyari 411. Yan. Okay. So, ayan. So, meron na tayo. Lalabas na rin yan dito. Ayan. So, once you're done, mapapansin ninyo yung, or once everything is locked, mapapansin ninyo na yung timer nag-stop na siya. Okay, once the timer has been stopped, sabihin, kompleto na yung game.
Pero, syempre, meron ka pa rin whatever kung ano may aayusin mo. We put this button to officially declare, kasi syempre dapat lumabas dito sa print sa logs natin that you're officially declaring that the round has been completed na. So, you can click on complete round. Yan. Lalabas na yung standing niya dito. Yan. Sabihin yan, the standing is already as it is. Ayan na siya, nasa baba na siya. Ito na yung standing niya. Yan. Makikita natin siya dito. Yan, kung ano yung mga computations na importante for the game. Okay? Ayan. So, once you game completed, you have two choices. If one round ka lang naman, you can finalize the result. Matatapos na yung buong game. Or, if you would like to create further another game, you can click on proceed to next round. So, proceed tayo sa next round. Okay. At least gawa tayo ng 3 round. Ayan. So, proceed to next round. Ayan. So, once it is created, ayan ulit. Now, this time, you can select kung ano yung pod na gusto mo or anong klase ng rank, or anong klase ng pairing ang gusto mo, no? You can set gusto nyo pa rin ng random pa rin or gusto mo na magkakalaban yung mga nasa ranking. Ibig sabihin, pag naka-Swiss pod, ito magkakalaban yung top 4 tapos next 8 and then etc. etc. So, gawin natin yung Swiss pod. So, makita natin dito na meron na tayo. Ayan. So, si player 9, kalaban niya si Liam, si Yara, at saka si Olivia. So, makita nyo na even in here, doon sa pinakaloob niya, alam natin si Liam yung number 1, pero hindi siya yung unang titira. No? So, si Liam yung pangalawa. So, kasi nira-randomize din natin dito sa loob kung ano yung magiging arrangement niya. So, yan. Pwede nyo na anuhin yan. Okay? Randomize talaga siya sa loob so that kung consistent si Liam na number 1, di siya yung unang titira lagi kasi sobrang advantage siya nun. So, as per the naman, consultation, that's what they want naman yung mga hindi lagi nauuna. Okay, so randomize pa rin yung parang pagkuha ng order within the pod itself. So, ayan na siya. So, gawa lang natin siya ng ulit, isa pang example lang ulit. Lock na natin yung pairing. So, tingnan natin kung may nag-ulit. Ayan. Kunyari ito, si Riley at saka si player 4, nagkalaban siya ulit. Okay. So, pwede nyo siyang i-swap kay whoever, kung sino yung gusto nyo. Kunyari, lower pod naman to, pwede nyo siyang i-swap kay, kunyari, kay Sam or whoever. So, pwede natin siyang gawin ganon. So, player 4 at saka kay Sam, kunyari lang. Since naman sila, parehas naman sila ng points, hindi natin sila pagpalitin. Ayan. So, nawala na yung indicator na merong naglaban ulit. Okay. So, if it's lower pod naman yung iba, parang ini-stop na lang yun. Pero, syempre, you would like to give fair experience na syempre ayaw natin pa ulit-ulit nakalaban. So, pwede natin siyang i-swap if you would like to. Syempre, yung top pod, alam naman natin dapat sino pa nandiyan. Okay, and then, lock the pairing if you're good with it. Okay, yan. So, pwede ka na ulit maglagay ng mga scores. So, kunyari, gusto mo ngayon na, si Liam pa rin number 1. Okay, save mo na lang yan. So, bawal dalawang 4 kasi nga, pag tinry niya yan, nawawala siya. So, dapat, yan, isa lang yung 4. Or at least dito yung sa rule ng limited kasi dapat hindi lalagpas ng 9 yung total na score. Okay, so yan. 4, 1, 1, 1. Pero if you would like to naman, yung walang limit, gusto nyo kunyari, yung 5 score or 5, 10. So, you can do the unlimited. It's the same naman. Basta walang negative na score. Okay, so once you have already done this, ayan, pwede natin i-lock.
Okay, so, ay sir, bakit hindi lumalabas dito? So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng bagong ano dito, bagong display. Okay. Ayan, for the round 2, bagong display. Kasi by round, gumagawa siya ng display niya so that hindi magagalaw yung mga naunang mga items doon. So, you can show the pads there. Ayan. Okay, yan. Ayan. Yan ang timer na lang tayo, 120. Ayan. Start lang natin siya. Para lang may may timer na din. So, hindi naman required yung timer i-set. Okay, so you can proceed with the round and locking it. Ayan. Okay, so clear lang natin to. Ayan. So, lock lang natin yung mga pads natin. Para, ayan. Stop na yung timer. See natin. And then, everything is locked. Okay, good na tayo. And then, we can complete the round na. Okay, once the round has been completed, lalabas na yung result natin, which is this one. Ayan, si player number 7, siya ang consistent. Saka si Liam. Okay, so ano na pinagkaiba yun nga, ang kanilang OWP. Ayan, ayan. So, meron na tayo mga other computations for tiebreakers. Just in case. Okay, ayan. Kapag okay na tayo with this one, halimbawa, dalawang round, and you would like to complete the game now, yan, maliit lang naman yung ninyo, yung tournament ninyo, dalawang round lang or tatlong round lang, whichever, okay, you can do finalize results. Once you finalize the results, the whole game, okay, yung pinaka full game, you can actually click on the print round report, yan, yung current scoring natin, okay. Now, if you finalize ito, and actually naka-consider naman na dito yung pinaka natin, latest na. So, this one is included na yung round 1. Naka-add on na siya dyan. So, you can click on finalize results so that you can close the game. You can actually open the game naman later. So, once you have closed it like this, yan, lalabas na to yung standings natin. So, meron siyang top 20. May alphabetical na rin siya ng mga reports. Yan, ranking, top 20, alphabetical, pad reports, yung mga listahan ng mga naging pad natin. Okay, yung game stats. You care about it. No? Si Liam, siya yung pinaka-frequent na nanalo. And then audit logs if you would like to find out, halimbawa, masyadong ginalaw ba? Or masyado bang maraming nangyaring swap? Yan. Pwede nyo siyang i-check dito. Okay? Now, you can print the final report. Yan. So, lalabas na siya dyan. Nandiyan na lahat ng mga kailangan ninyong report for that. For mga natin. Statistics and whatever that you would need to. Okay? Naka-colored na rin naman siya. Okay? Now, later on, so I think this one is very good naman na makukuha nyo na siya. Makakapag-run na kayo ng tournament ninyo. And then, if you have other questions, later on, we will be, halimbawa, paano pag nag-delete ako ng game, or nag-delete ako, nag-drop ako dito, or nag-add ako, meron dumating na bagong player, no? And then, you would like to add it. Yan. So, pwede nyo siyang, pwede nyo siyang i-check, no? Later on, pwede natin siyang i-double check naman doon sa natin. Sa items natin later. So, ito siya. Ayan. So, as it is closed na, ayan. Yung ibang mga features like that, i-discuss natin siya on a later video. Okay, so kasi we have to check pa rin na itong mga to. But, gumagana naman na yung mga yan. Meron ng ilang mga bugs yata kayo makikita dito. But, if there will be bugs, kindly report it to us so that we can check on them and make use of them. Alright? So, later on, to the next video, natin yung mga nuances like yung mga nag-drop na player or nag-add ng players, and then of course we'll have another demo for the creation of the 1v1 Swiss type kasi meron mga buy doon, yung BYE na kung saan yung mga players na odd numbers will be set as buy, meron na silang parang score. Alright, so I'll see you in the next video. No, we'll be producing it in a while, but for now you can actually run through this na. Alright, I'll see you then. Bye bye.